ang gagamitin nyo na solar panel ay halos 300 watts ano. Pero hindi po siya recommended na laging 100% nalolobat. Kaya ang recommended ko ay yung unang computation lang natin na saktong-sakto lang sa kanyang DOD. Paano daw ba mag-compute ng tamang watts ng solar panel para sa ating mga battery para ma-full charge siya? Okay mga ka-DIY, yan po yung pag-uusapan natin ngayon dahil marami pong nagkakamali dito, no? Lalo na po yung mga baguhan. Kaya ang nangyayari ay nadodoble po sila ng bilis sa solar panel or nagkakamali sila, no? Mababa or mataas, minsan sobra yung nabibili nila. Bali ang gagawin natin ay ipapakita ko sa inyo or tuturo ko sa inyo kung paano mag-compute ng tama lang na solar panel sa inyong mga battery, no? Okay, bali ang kailangan nyo lang po ay alam nyo yung average peak sunlight dito sa Philippines, ano? Bali ang average peak sunlight dito sa Philippines ay 4.5 to 5.5 hours. Yan po yung magandang sikat ng araw, ano? Magandang harvest kumbaga. Yun po yung tinatawag natin na peak sunlight. Bali nagsisimula po yan ng 10 AM ng umaga hanggang 2 PM ng hapon. Yan po yung pinakamaganda yung sikat yung araw. Maliban na lang po kung talagang maulap, ano? Okay, bali kapag alam nyo na po yung average peak sunlight dito sa Philippines, ang kailangan nyo na lang po ay yung total watt hour ng inyong battery para makompute nyo siya, no? Okay, tapos yung DOD nya kailangan nyo rin po, ano, o yung depth of discharge nya, yung tamang percent lang na magamit nyo, no? Kagaya po nito, ang aking battery po ay LiPo4, no? Bali may sample tayo dito 100 ampere. Hindi mo naman siya pwedeng sagarin, ano? Ang kailangan mo lang gamitin sa kanya, recommended para hindi siya mabilis masira, ay yung 80% lang. Okay, bali kung hindi nyo pa alam yung DOD ng inyong battery ay kailangan alamin nyo po, ano? Sa next tutorial natin tuturo ko sa inyo or ipapaliwanag ko sa inyo kung paano malaman yung depth of discharge ng inyong mga battery. Pero dito po muna tayo magsimula, ano? Madali lang naman po ito. Bali kung ang battery nyo ay LiPo4 at 4S po yan na 12 volts, ang depth of discharge po nyan ay 80%. Yun lang po yung pwede nyong gamitin or recommended, kasi pag sinagad nyo po yan, mabilis pong masisira or hindi tatagal yung battery. Kaya kailangan alam nyo po yan, ano? Para maalagaan nyo ng mabuti yung battery nyo. Okay, bali ang gawin naman po natin, mag-compute na po tayo ng tamang watts ng solar panel para sa ating mga battery, no? Okay, kukuha lang po ako ng calculator. Okay, bali ayan mga ka-DIY, magsisimula na po tayo mag-compute. Bali meron tayo dito 100 ampere, ano, na battery. Bali ilagay nyo lang po yan para ilagay nyo lang po 100 ampere para makuha nyo watt hour. I-times nyo po sa nominal voltage nya na 12.8 volts. Yan po yung nominal voltage ng LiPo4 na 4S. Yan po bali ang result po ay 1280 watt hour, no? Yan po yung watt hour ng ating battery total nya. Ngayon para makuha nyo yung 80% na DOD nya, i-times nyo lang po yan sa 0.8. Okay, 0.8 po Okay, yan lang po yung recommended na gamitin nyo sa inyong battery, itong 1024 watt hour, para hindi siya masagad. Okay, ngayon sa araw-araw nagagamit nyo po yan, nasasagad nyo yung DOD nya, nagagamit nyo yung 1024. Ngayon kailangan may full charge nyo siya sa isang araw, no? Para makuha nyo yung tamang watts ng solar panel ay i-divide nyo po yan sa average peak sunlight dito sa Philippines. Bali mamimili po kayo 4.5 or 5.5. Ngayon ang pipiliin ko po ay 4.5 para 4 na oras at kalahati lang ay full charge na po yung battery ko, no? Okay, bali divide po natin yan sa 4.5. Ayan mga ka-DIY, bali ang resulta po ay 227 watts, ano? Yan po yung recommended na solar panel na kailangan yung gamitin dito para may full charge nyo siya ng 4 hours and 30 minutes. Okay, bali kapag maganda po yung sikat ng araw at maganda yung solar panel niya, talagang to rated siya,
4 na oras at kalahati lang full charge na siya kung ang gamit nyo na solar panel ay 227 watts or 200 watts para sakto or tasan nyo ng konti dyan po, pwedeng 250 kung meron para sakto siya or hindi na kayo mahirapan mag-compute. Kailangan medyo malapit kayo doon sa resulta natin. Yun po yung piliin yung watts ng solar panel. Okay, ganun lang siya kadali mga ka-DIY, computein yung tamang solar panel para sa inyong mga battery. Ngayon, meron pa po akong isa ituturo sa inyo kung nagamit nyo yung mga battery nyo na madalas malobat siya ng 100%, ang kailangan nyo pong computation ay ganito lang 100 times nominal para makuha ulit yung total watt hour. Ayan kunyari lagi nyo siya nasasagad, i-divide nyo po yung 4.5 sa 4.5 para ma-full charge na lang po siya ng 4 na oras ulit at kalahati. Ayan, ang gagamitin nyo na solar panel ay halos 300 watts pero hindi po siya recommended na laging 100% nalolobat, kaya ang recommended ko ay yung unang computation lang natin na saktong-sakto lang sa kanyang DOD. Okay, bali possible kasi tumagal po ito ng 5 taon, 6 na taon or higit pa kapag naalagaan nyo yung battery nyo na mabuti kaya ang recommended ko ay 80% lang ang gamitin nyo sundin nyo po yung recommended na DOD sa inyong battery para tumagal siya. Okay po ba mga ka-DIY? Kaya ganun lang siya kadali kumputin yung tamang solar panel sa inyong mga battery, kasi ang dami nahihirapan dyan mga ka-DIY kaya nagsuggest na ako or nagkusa na akong ito kasi ibang ka-DIY natin ay hindi pa alam or ayaw ituro yung kaalaman nila, kaya nagkusa na ako ituro. Ang dami po kasi nagtatanong. Okay, ganun lang siya kadali kumputin mga ka-DIY, kaya hindi na kayo malilito kaya sana may natutunan kayo sa aking maikling video at huwag niyo po sanang kalimutan suportahan ang aking Facebook page at YouTube channel, kaya huwag niyo po sanang kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video at tutorial. Yun lamang po. Maraming salamat.